Hello Maring, good morning. Papunta ako ngayon sa eskwelahan mga Maring at ihahatid ko ang mga alipores. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon dahil nilagnat ako kahapon, kagabi at ngayong umaga. The jacket ako Maring dahil ang ginaw. Giniginaw ako. Yung eskwela nila ay 7:30 ang drop off. Tapos yung start ng kanilang eskwela ay 8 AM hanggang alas 3. So pick up time ay alas 3. Sakit ng katawan ko Maring. Oy, parang may flu ako, may ubo, may sipon. Masakit yung lalamunan ko. Yung isang anak ko naman ay masakit yung tenga niya. Chinek ko parang may ear infection siya dahil pulang-pulang. At mag-appointment ako ngayon sa doktor sa pedia clinic. Baka makasingit kami. So kung makapag-appointment ay kukunin ko sila ng maaga sa eskwelahan. Maglulugaw ako Maring. Simple lang, lagyan ko lang siya ng luya at asin. Lagyan ko siya ng chicken cubes. I hope chicken to. Tapos asin. At luya. Ang dami kong plato Maring. Nag-aantay sa akin pero wala akong ganang maghugas ng plato. Lagay ko na lang itong mga plato sa dishwasher. Ngayon lang naman. Hindi ako gumagamit ng dishwasher Maring. Pero ayoko mahugas ng plato ngayon. Sakit yung ulo ko. Naantok ako Maring. Siguro sa medicine to. Ang hirap talaga dito kasi walang ibang tutulong sa'yo pag nagkasakit ka Maring. Ikaw lang talaga. Kailangan mong bumangon at magluto. Dahil kung wala kang kakainin. Dahil wala nang bang magluluto. Yung asawa ko kasi hindi siya everyday umuwi kasi nagda-drive siya ng truck. So, ilang days yan siya sa trabaho niya on the road. Tapos, pupunta siya sa ibang mga state. So, this week, uwi siya, Friday. Thursday pa, tomorrow. Kana one day magluluto sa akin. Namiss ko yung may nagluluto. Yung pag-uwi ng bahay, may pagkain. Hindi yung pag-uwi ng bahay, galing sa pinuntahan mo, magluluto ka pa. Pero importante ay may lulutuin. Kasi naman wala. Dito sa US Maring, lagi ako nagkakasakit dito. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa Pinas, hindi ako sinisipon, hindi ako inuubo, walang lagnat. Pero dito halos sa isang year, siguro mga 2 beses. At pagkatapos talaga yan ng mga anak ko. Kasi yung anak ko, past few days, may lagnat din siya, may ubo, sipon. At pagkatapos nila, ako talaga. Lagi ubo, sipon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa eskwelahan nakukuha, no? Pagod na ako, magkasakit Maring. Hate ko talaga yung sipon at ubo ba. Lalo na ang strep throat, number 1 talaga yan dito. Kaya nga, yung tonsil ng mga anak ko ay natanggal na. Pinatanggal namin dahil siguro multiple times a year sila nagkaka-strep throat. Sumasakit yung lalamunan nila, kumbaga parang tonsillitis. So tinanggal na namin yun. Kasi naging chronic na siya. Ngayon naman ay nagkaka-ear infection pa rin. Siguro dala na sa ubo at sipon, yung gano'n. Pagka talaga yung bata nasa eskwelahan, lagi talagang nagkakasakit Maring. Dito, hindi ko alam kung bakit talaga maraming sakit sa eskwelahan. Kasi kapag summer, 2 months sila dito sa bahay, wala naman silang sakit. Wala namang ubo or sipon. Once talaga na bumalik na sila sa eskwelahan, expected na talaga yan Maring. Tsaka ang worst dyan ay madadamay ako. Kasi pagkatapos nila, ako naman. Yung asawa ko naman ay bihirang nagkakasakit yan siya. As in, bihira lang. Siguro dahil wala siya dito sa bahay. Lagi siyang wala sa bahay. Tsaka yung trabaho niya ay hindi naman siya masyadong nakikisalamuha sa mga tao kasi nasa truck lang naman siya. Kasi nagdadrive lang naman siya ng truck. So siya lang mag-isa. So hindi siya makaka-encounter ng ibang tao ba. Except na lang kung nasa yard siya, pag mag-deliver na, mag-unload ng mga delivery. So ayan mga Maring, naka-appointment na ako sa pedia. Maganda ang pedia na to kasi kahit na on the spot yung appointment at tinatanggap nila basta yung bata ay nagkasakit. So mamayang 2:15 ay pupunta kami. Last time kasi, meron kaming pedia, malayo, mga 30 minutes away. Hindi sila tumatanggap ng bata na nagkasakit. Kagaya ngayon, may sumasakit yung tenga niya, tapos on the spot yung
appointment na on the day, hindi nila tinatanggap. Mag-aantay ka pa ng ilang days. Siguro na may ano sila, open na spot. So, ano ba yan? Meron siyang lagnat, tapos aantayin ko pa ng ilang days. So, ngayon, umalis kami sa PDA na yon. Pumunta kami sa, medyo malapit sa amin. Finally, may nakita kami. Maganda to siya kasi meron silang regular check-up appointment sa mga bata. Meron din yung magpapa-appointment ka kasi yung bata may sakit. On the day, tatanggapin ka nila on the day, basta may spot lang, i-insert ka talaga nila kasi yung bata may lagnat, yung ganun. So, titingnan ko mamaya kung magkano yung bayad after ng insurance. Dahil ilang beses na din kami pumunta doon at hindi siya ganun kamahal. So, nung time na yon dahil hindi nila tinatanggap, napilitan kami pumunta sa urgent care. At ang urgent care ay mahal kung pupunta ka kasi on the spot magbabayad. So, nakapunta kami sa urgent care at yung anak ko noon ay meron din siyang ganun. Ganun pa rin, strep throat or ear infection, may lagnat. Nagbayad kami $200 on the spot mga maring. Kaya hindi na kami babalik sa urgent care. At saka yung emergency naman, grabe, kung pupunta ka ng emergency tapos yung concern mo ay lagnat, ganun. Lagnat at saka may ear infection, check lang nila yung bata, yung ears, yun lang, tapos re-resitahan ng antibiotic. Tapos, ang laki na ng bayaran, $500. Pero sa emergency, hindi ka magbabayad na on the spot. Kasi may ano yan sa insurance, tapos mag-aantay ka lang ng mail na makuha mo yung bill. So, ang mahal, $500. At yun lang yung ginawa, chinek lang yung ears, nagreseta na antibiotic. Yun lang. Bumalik kami doon kasi wala pa silang pedya noon, kinaghahanap kami. Yung doktor, hindi chinek, hindi man lang tinatch yung anak ko na i-check yung dito, i-check yung lalamunan, ayan, kasi yung eyes niya, laging may mga secretion. Ayan. Hindi man lang niya chinek mga maring. Nagreseta na siya agad ng gamot para sa mata kasi may mga secretion yung mata. Pero hindi ako naging kampante no. Nagpapunta kami sa ibang doktor naman. At ang resulta, meron pala silang strep throat or ear infection pa rin. So, hindi talaga maasahan yung ibang doktor din dito mga maring. Kasi yung iba nagmamadali. Alam mo yung gusto mo pang makipag-check ka sa ano yung nararamdaman mo. Pero parang hindi na lang kasi nagmamadali. Kasi syempre marami pang taong nag-aantay. So madalian talaga dito maring. Hindi pareha sa atin ba na yung doktor, matagal kayo sa clinic sa loob kasi one-on-one kayo sa doktor na mag-usap. Alam mo yun, yung doktor maraming questions sa'yo. Ayan. Kung hindi ko tatanungin yung nagpatanggal ako ng IUD, ba? Hindi ko tatanungin yung doktor na what happens next here, how long it takes na bumalik yung normal hormones ko. Wala siyang sasabihin. Wala man lang ano ba na after niya gawin yung procedure na ito ang mangyayari sa iyo, kailangan mong ito yung bawal. Wala, kung hindi ko magtatanong maring wala. At minsan hindi doktor ang pupunta sa iyo, ano siya, PA ba tawag diyan? Yung parang assistant ang doktor ba? Ang advantage lang talaga dito maring sa US ay yung mga facility, yung equipment, kumpleto sila. Pero as far as service, hindi iba talaga siya maring. Iba yung service. Kahit nung nanganak ako yung doktor ba, parang nagmamadali. Bilis niya magsalita. Pagkatapos ng salita, do you have any questions? Hindi man lang antayin na makahuna ka. So kailangan talaga pag may question ka sa doktor, ilista mo na before ka pupunta doon dahil hindi ka nila antayin na think pa ka kung ano yung itatanong mo sa kanila dahil nagmamadali. Tsaka mahal ang medical dito. Mahal ang bayad mga maring. Ito naman talaga yung laging nangyayari sa mga anak ko. Alam ko na antibiotic lang talaga ang makakapag sa kanila na maging okay sila. Pero wala kang choice. Pupunta ka ng doktor, magbabayad ka. Dahil hindi naman yan mabibili over the counter ang antibiotic. Kailangan may reseta. So, bayad ka talaga. Kaya hindi na kami pupunta ng emergency kapag mga ganito lang. Yung $500 ay copay namin. So, hindi pa counted yung price na binayaran ng insurance nung pumunta kami sa emergency. Copay lang yung $500. Maliligo ako pagkatapos. Bahala na ang lagnat dahil
Naliligo talaga ako po kahit may lagnat. Yung nakatulong sa akin, yung electric blanket. Kasi umiinit yun. Yun yung ginagamit nila pag winter. Ipansak mo lang siya, tapos umiinit yung blanket niya, nag-heat siya. So, yun yung nilagay ko sa buong katawan ko ay pinagpawisan ako maring, ang dali lang. Tapos, kanina umaga, nanginginig na naman ako. Ngayon pa rin ginawa ko yung electric blanket. Sobrang effective. Na okay, pakiramdam ko maring na nakaligo na ako. So, nagantay ako sa oras, mga 12:30 na ako pupunta sa eskwelahan. Nanonood ako na Jessica. So, meron palang libre na ligation at vasectomy sa Pinas. Napakaganda maring. Kasi dito, yung asawa ko, kukuha na sana siya ng vasectomy last year. Kaso, nagulat siya kasi a day before, saka pa siya sinabihan na kailangan niya magbayad ng $2,000 a day before. Hindi siya sinabihan, tapos na siyang mag-appointment, tapos na yung sa insurance, yung ganun. Saka pa siya sinabihan nga na on the spot, kailangan niya magbayad ng $2,000. So, hindi natuloy. Hopefully, next year, magawa na niya kasi kailangan talaga ng pera. Mahal ang vasectomy, mga maring. 12:49 na, may naglaline na sa, car rider na waiting area. Ang aga nila maring. Yung pick up time dito ay 3 p.m. pero 12:49, dalawang sasakyan nagline na doon. Ang aga nila ha. Mataas-taas na oras yung aantayin nila. Tsaka mainit pa ang panahon, mainit ang sasakyan. Nandito na ang mga Alipores. Papunta kami ngayon sa doktor. So let's go. Nandito na tayo maring sa Pedia. Ang aga namin, 1:36. Yung appointment namin ay 2:15. Makulimlim ang panahon ngayon, mga maring. What's that for you, booger? Yeah. Ew. Ayan, naiyak siya dahil gusto niyang mag-sit down doon. Para lang yun sa chini-check up. Hi, Lily. Maldita. Nag-aantay kami sa Dr. Marie. Ang aga namin dumating pero in-entertain na kami sa maganda. Antay na lang kami sa doktor. We're done, mga maring. At hindi ko akalain na malaki ang mababayaran namin. $65, maring. After sa insurance, yan yung copay. Hindi ko akalain kasi last time $16 lang yung nabayaran namin. So, sabi niya, hindi pa na-meet yung deductible sa insurance. Kaya malaki, $65. Isang bata. So, ngayon maring, ay pupunta kami sa Walmart. Kukunin namin yung gamot doon. Dahil naresetahan siya ng antibiotic. At sinid na nila doon sa Walmart. So, let's go. Nandito tayo sa Walmart, maring, sa mga bottle section. Ang daming maganda. Ganda. This doesn't spill. No? Spill proof. Pero, wala man ng shopping ngayon dahil malaki yung nabayaran namin today. At saka yung gamot ay $32. Ang mahal. So, nag-aantay kami kasi hindi pa ready doon sa pharmacy. So, dito muna kami maglibot-libot. Can you help me? Ang mahal ng bayaran maring $65. Hindi pa daw namin na-meet yung deductible. Kaya yun napakamahal. Parang wala kang insurance kasi malaki pa rin binabayaran. Mahal talaga dito ang healthcare maring. Walang libre dito. Gamot hindi libre. Mahal magkasakit. Kahit may insurance, mahal pa rin ang babayaran. So kaya pala last year $16 yung nabayaran namin kasi na-meet na ng anak ko yung deductible niya kasi may surgery siya. Malaki yung nabayaran namin noon. So, na-meet niya yung deductible. Kaya yung copay nung pumunta kami sa Pedia ay maliit lang. Nasa mga $16 or $20. Pero ngayon, dahil bagong year na bumabalik sa restart yung deductible, bumabalik pala yan sa zero. So, wala tayong choice. Bayad talaga. Grabe ang mahal dito sa Amerika, maring. So, ayan mga maring, na-stress ako sa $65 na copay. At saka yung gamot ay medyo mahal din siya. Last time, ibang brand yata itong nireseta sa kanya kasi last time, $23 lang, ngayon $32.
Mhm. And Daddy's head is almost touching the ceiling. Yeah. Yung sasakyan ko kasi maliit siya. Ang asawa ko halos hindi siya kasya sa sasakyan. Maliit ang sasakyan para sa kanya. So ayan mga Maring, that's it for today. See you na naman next vlog Maring. Bye! Chicken.